So for today, tayo ay pupunta sa Custom Culture at tayo ay may bingo night. Actually 6 PM to 10 PM pa yon. Pero pupunta tayo ngayon ng mas medyo konti. Try natin mag-test drive ng mga unit nila doon. Ang gusto ko talagang ma-test drive doon is yung bobber ng CLC 450 para may comparison tayo. Okay? Sana lang talaga makaabot tayo. As usual na talaga. Sira pa rin yung ating speedometer. Sira pa din yung ABS ECU, yung ABS module nito. Motostrada, baka naman. Diba? Tagal. Buwan daw hintayin eh. And I just recently learned about sa isang kasama namin na same yung issue. Buwan din ang tagal bago maayos yung issue. So I don't know what's gonna happen kung ganun katagal. Baka hindi natin malong ride to ng matagal. Maka-stock up lang sa bahay. Pero sana wag naman ganun, di ba? Kasi ang pangit naman nun. Maka-stock lang sa bahay. Kaya nga bumili ng motor eh. Para may pang transpo ka eh. Tapos makalayo-layo ka dito sa Maynila. Tapos ano? Ikaw, palit tayo sitwasyon. Ikaw mag-ayos niyan. 5, papagawa ko sa'yo. Kaya mo gawin? Oh, ay Kaya mo? Boss, easy lang. Pagas kaya ako. Nakabot kaya tayo. Pagas na ako. Baka malintikan ako sa traffic. Papagas tayo mabilis. Shell V-Power. Oo, full tank. A few minutes later. Malapit na tayo Custom Culture. Sobrang traffic lang. Sobrang daming tao. I mean, sobrang daming coaching nakalabas. Yan, Custom Culture Motorcycles. At nandito na yung ating mga test drive na motor. Or pinapa-test drive nila. So, ayan, mayroong bobber. May MT450, may Indian Scout, and then syempre yung Boom 500 SR. So, lahat. So yun, salamat Custom Culture. At ipapatest drive sa atin tong Indian Scout. Ano nito pa magat? Indian Scout Bobber 20 ba to? Bobber 20, no? Yeah. Ang ganda. Ganda ng engine, no? Tignan nyo. Tapos yung susuyan niya nandito sa baba. And this is a V-twin. Mainit-init pa, may gumamit, oh. Ayan. Unang upo. So ito po ang test drive natin ngayong araw. Ang Indian Scout Bobber 20. Ayan. Look around lang muna. Pambabangga tayo. So ito test drive natin siya. Ayan. Let's go. Ganda ang tunog. Analog yung gauge siya, manual. But digital yung ibang parts dito, like indicator. May indicator ng light, indicator ng neutral. And then meron din tong gear indicator. Alright. Medyo matigas lang yung clutch. Pinatay ko muna ho kasi hinihintay pa natin si Mac James. Mainit kasi. Sobrang init. Ayan, handa ka na pala, pinatay ko pa. Nainitan na ako agad eh. Ang init eh. Tara na. Ang init na nito. Ganda ng tunog. Yun yung busina niyang tunog. Tara na. Okay na.
Sarap gamitin. Bato. Lakas. Ganda. Sarap. Seryoso? Bago kasi, yung ganda oh. Mamaya to sa akin. Oo, smooth. So ang ganda niya, swabe. Kahit large cc siya, hindi siya mabigat. Ewan ko, mabigat siya sa papel, pero magaan siya pag umaandar na. So, ayun. Ganda gamitin, maganda. Mainit lang. Init, sobrang gano'n. Lalo na, nakasteady tayo. Oo. Sobrang init. Kasi wow! Putang ina, first gear pala, ang lakas ng hatak. Dito pala yung pakiramdam ng ano, ganito yung motor. Sarap. Sarap ng hatak. Sarap. Oh, bago pa eh. Bago pa. Kahit tulad sa akin, di ba ito? Seryoso? Ay, Baka yung ano, tuning ng update. Napapa-update mo ba yun sa'yo? Pa-update mo. pati yung ano nito, yung brake. Lakas. Pa-update mo yung ano. Kasi same lang din naman eh. Papa-update ko na. Natrayin mo ba ito? Ha? Natrayin mo. Oo, tatry ko din. Sarap, man. Oo. A few moments later. So, di ko na-record yung under ko, no? What the fuck? Ikatangahan tayong ginawa. Hindi natin na-record yung under natin kanina. So, ulit tayo. So, ito yung 450 CLC bobber ng CF Moto. Right? So, same things lang din naman yung mga nandito. Kung ano yung standard sa harap, standard din doon sa ating cruiser type. Same lang yung gauge niya. Same din yung mga settings niya. So, walang pinagkaiba yun. So, the only thing here na naiba is yung pwesto ng ating mga foot peg. Right? So, yung sa pwesto ng foot peg sa cruiser, nandito yung pwesto nun. Naka-forward siya. And then, sa bobber is nandito sa likod. Slightly nasa likod siya. Alright? And then, syempre yung seat niya, wala tayong pillion seat. Meron lang tayo single seat dito kasi bobber nga siya. And then when you look dito sa likod, same standard din naman siya. Yung lalagayan ng plate and then yung lights integrated, yung signal lights dun sa braking lights natin. And then also ito updated, and then yung ating coolant
na lalagyan. Same with the newer models na nilalabas sa CF Moto, updated na yung lalagyan ng coolant. Okay, meron na siyang cap na ganito. Hindi katulad na sa model natin na isa is hindi pa siya updated. Alright. So yun. Hindi ko na kuhanan yung takbo ko kanina dahil katangahan natin hindi naka-record yung ating video. Tayo na sobra excited, hindi naka-record eh. Ikot ko pa isa to, dyan lang. Para ano, hindi ko kasi na-record kanina, hindi naka-on. Ayan, buti pumayag sila na isa pa. Kasi hindi ko na-record. So, yung foot pegs niya, usually nandito ako nakatapak eh. Oh. So, natatapakan ko kagad. Diba, kita niya yan. Pero naka-atras siya dito. So, parang standard na bike siya. Same with the right side. Ganun din. Usually dito ako nakatapak. Pero, iatas mo yung paa mo dun. So, sanayan lang din. And then, yung pagsungkit din, iba eh. So, imbis na nakaganito yung paa mo relax, nakaganito siya eh. Naka-flat. So, iba siya. So, ikot tayo ulit. Very quick lang. Para mapakita natin kung paano umandar. Ganda oh. Yan ang tangke. So, ito sticker lang pala to. Pwede mo siyang matanggal. Right. So let's go. Ikot natin isa. Feels like ano lang siya, yung normal type na CLC pero iba lang yung seating position and then wala ka lang maangkas, no? So this is not advisable para dun sa mga taong may OBR. Kung meron ka mang OBR, meron namang mga modifications like sa seat, sa pillion seat na pwede kang gawin. Meron naman yan for sure. Pero kung gusto mag OBR, go for the regular type, the cruiser type, no? Kasi pwede mo din naman patanggal yun kung gusto mo gawing bobber. Pwede mo siyang gawing bobber. Pero I advise cruiser pa din ako sa akin. Bias eh, no? So ang ganda, maganda yung seating position niya, responsive yung brakes, makagat yung brake, yung rear maganda, same lang yung mga buttons niya, premium pa din, di ba? And then wala kang masasabi dito sa motor na to. Tingling naman, same feels lang, pero nakakapanibago yung sumakay muna ako ng Indian tapos ito na yung motor, naghanap na ng power yung kamay ko eh. Same lang din yung lagayan ng susi. Nandun din siya. So, ayun. Ha? Benta ko na. Di ba iba? Oo, iba. I think Pero ano lang, ang hirap. Sasakit lang likod mong konti. At saka ayoko tong paano, Oo. nakadasa mid. Pag bobber ka na kasi normally iba na kami. Kasi Oo. nga yung Pero positioning mo. sobrang iba yung puta. Parang mas sporty na yung mas sporty na. Lahat ka na ito ng engine. Kasi nga bobber. Oo. Akala ko palpak yung ano ko eh. Kasi all this time, from brand new, ganun na siya, malambot. Ito tight man. Kasi nga, cruiser. Ito kasi bobber. Ang bobber kasi siya yung sa cruiser category pag-usapan ha. Siya yung sport side ni cruiser. Yung bobber. Na-try nyo na to sa ano, highway, sa expressway? Hindi pa, pero haramdam dito pala, haramdam mo. Magaan to eh. Try ko sa highway. Joke lang. See you.